Kahit sino pwedeng maging vlogger. Hello po, welcome po. This is Ponder PH and today gusto ko lang gumawa ng video na as raw as possible. Gusto ko lang itopic yung notion na kung sino ang pwedeng maging vlogger. So alam naman natin na sa panahon ngayon, halos lahat gustong maging vlogger. And I personally believe na lahat pwedeng maging vlogger. Age doesn't matter. Mayroon nga akong nakita sa YouTube na over 80 years old na siya. Nagsisimula pa lang siyang maging content creator. And last time I checked, successful na siya sa pagiging content creator. Kumikita na siya consistently. Ang tanong, pwede ba kahit na gaya niyan, 80 years old na, so ano yung kanilang pwedeng maging content? You know what? This is now the age of information. Sabi nga nila, the age of information is behind us already and we are entering to a new era of attention. Ako ay personally believe kahit sino pa niyan, pwedeng maging vlogger. And I also believe na yung mga oldies, sila yung may mga something na mailalagay sa table, maihahain sa ating mga younger generation. Kasi yung iba, akala nila, lalo na yung mga oldies na, akala nila yung vlogging is sa mga millennials lang yan. Doon sa mga Generation X, Generation Z. So, medyo hesitant sila na mag-enter into vlogging or into content creation. Ang tingin ko naman dyan, yung mga oldies natin, especially yung 40s above, sila yung may mga experience na in life na pagpupulutan natin ng aral. Marami namang mga ano dyan, mga pwedeng niche na pwede nilang pasukan. For example nito, kung ikaw ay you've been naging CEO ka sa isang company for almost 40 years, walang ganong experience pagdating dito sa mga younger generation. Nasa sa inyo lang yan. Halimbawa, doon naman sa construction business, yung ibang mga contractor, yung ibang mga engineers, yung mga lawyers, seasoned lawyers na yung knowledge nila is talagang yung mindset nila is different from younger generation. Mayroon din na mga skilled katulad ng mga karpentero. Pwede na lang gawin lahat yan na content. Kasi ganun na yung umiikot yung mundo natin ngayon. We are all on a digital era na kung saan information is readily available sa atin. Tapos sabi nga nila, we are entering into the age of attention. Kasi kung sino yung nasa kanya yung attention, siya yung nagwawagi dito sa panahon ngayon. Siya yung best kung nasa kanya yung attention. So, if you are over 40, up to whatever age you are now, and you are planning to become a content creator but hesitant to do so, I suggest you start being a content creator. Especially those who are just in their homes, waiting for their pensions. Kasi yung wisdom na nasa inyong brain, pwede nyong i-share yan sa inyong mga in us
the younger generations. Huwag madi-discourage kung may mga negative man na nangyayari. Kailangan lang yan ng perseverance and paniniwala sa sarili. Ayan, yun yung gusto kong um, iparating sa inyo for today's video. So thank you for watching. Please, kung may katanungan kayo, comment down below. Susubukan nating sagutin yan. And subscribe to this channel. Everyone, thank you again sa panonood nyo sa Ponder page. God bless. See you in the next one.